For information and education lang po, ano, sa ating lahat. Di naman tayo nagmamagaling. Pero gusto ko lang hong mas maliwanagan pa ninyo kung ano ang nangyayari at pwedeng mangyari. Ito po ay kaugnay pa rin ng dalawang impeachment laban kay Pangulong Marcos na binasura na ng Committee on Justice. Talagang majority ng Committee on Justice members talagang binasura ang dalawang impeachment complaint. Pagkatapos po ng tatlong mga hearing, nagdesisyon sila. Wala silang nakitang buod, laman o sangkap na merong matibay na basihan ang impeachment na ito. Pagkatapos po ng butuhan yan, binasura nila, next week po ang Committee on Justice magre-resume para gumawa ng committee report. At yung committee report na yan, pipirmahan ng mga member, at least majority ng mga member, kung hindi man 100%, pipirmahan yan, ipo-forward yan sa plenaryo for approval. For approval yung pagbasura. Kailangan 1/3 vote ng 315 congressman, kung ilan ang 1/3 noon, 110 o 100 kung ano man, pag nakakuha ng 1/3 vote at sinuportahan ang pagbasura ng Committee on Justice, totally dead, totally patay na ang impeachment ni Pangulong Marcos. Sa ngayon ho kasi hindi pa natin masasabing 100% kasi alam niyo bakit? Ang plenaryo, ang buong kongreso, mayroon silang authority na i-reverse. Pwede po kasing kung makakuha ng another 1/3 vote para i-reject ang committee report. Pagka nangyari yon, automatic, babalik sa Committee on Justice at gagawin ang article of impeachment laban kay Pangulong Marcos. Tapos babalik uli sa plenaryo for voting uli. Another 1/3 vote. Pag yung Committee on Justice ay nireverse at rekomenda ang article of impeachment, kinatigan ng 1/3 vote ng Kongreso, ayun na yung article of impeachment para i-transfer sa Senado. Ganun po. So inulit ko yung committee report, pagbasura, gagawin, pipirmahan, i-endorso sa plenaryo for voting. Pagka nakuha yung 1/3 vote, totally dead na, patay na. Pag binaligtad, pag ni-reverse ng plenaryo ang committee report, babalik sa committee ang report at gagawin ang article of impeachment. Tapos balik ulit sa plenaryo. Mahabang proseso. Tapos pag nakuha ulit yan, diretso na ho ang article of impeachment. Pero malabo nang mangyari yun. Pagka kasi sa karanasan ko sa pagko-cover ko sa Kongreso noong araw, anumang committee report, kadalasan approve na yan. Hindi na re-reverse. Lalo sa impeachment. Malabong makakuha ng 1/3 vote ang mga complainant para i-reverse ang pagbasura ng Committee on Justice sa impeachment against PBBM. Malabo na yan. Kaya pagdating sa plenaryo ng committee or report ng committee na binabasura at nakuha na yung 1/3, approve na, wala na, tapos na, finish na po yan. Ayan. At pagkatapos niyan, eto na ang ating aabangan. Dahil tumatakbo na po yung araw mula nung i-file sa Secretary General ng Makabayan Black na naman at saka ng civil society. Yung civil society, yun ang malakas ng dating. Iba-ibang sektor talaga yun. Yung pangalawang impeachment laban kay Sara Duterte. Pag na-up 10 days lang yan mula sa Secretary General, 10 days. Pag naiakit sa Speaker, 3 days lang sa Speaker, i-refer sa Committee on Rules, diretso na agad yan, automatic, pag na-calendar sa Committee on Justice. Yan ang mangyayari. At kung ano yung proseso ng Committee on Justice led by Congressman Jinky Luistro ng Batangas, 2nd District ng Batangas, yun din yung proseso na gagawin dun sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sufficient in form at saka sufficient in substance. Yung pamamaraan ng pagpapile at yung substance, kung meron bang sangkap, buod, or laman. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun ang Tagalog nun. Yung buod o laman. Pag nakita ng Committee on Justice na merong substance, okay? Magkakaroon po ng butuhan yan.
At yung resulta ng voting, yun po ang magiging resulta ng committee report. Kaya ganun po ang mangyayari. Mabilis lang po yan. Katulad ng kay impeachment ni PBBM. 3 hearing lang. Nagkaroon ng committee report. Pero siyempre, pagka nakita nilang merong substance, merong laman, sangkap, o buod, yung impeachment laban kay Sara Duterte, abay mahaba yan ang mahaba. Matagal po yan. Maghihiring. Ipapatawag ang complainant, mga testigo, dokumento, lahat ipipresenta sa Committee on Justice. Tapos, tatawagin si Sara Duterte, yung akusado, inireklamo, at bibigyan siya ng pagkakataong i-counter yun pong mga ebidensya, testigo, kung ano mang ipipresenta ng complainant. Ganyan po ang magiging proseso. At alam po ninyo, hindi ko naman kilala ng personal si Congressman Luistro, pero kababayan kong taga Batangas. Magaling po siya. Hindi niya kayang paikutan. Napakagaling niya mag-handle. Alam na alam niya ang rules. Alam na alam niya ang batas kasi nga abogado siya. At kaya niyang makontrol. Walang emotional, walang debate, walang away. Lahat pinagbibigyan. Complainant, endorser, at lahat ng membro. Kahit ng mga ex-officio. Kaya nga ang dami ng boto, di ba? Kasi ang regular member diyan 39 kasama yung chairman. Committee on Justice. Pero nakita yung botohan. Merong score na 39-7, merong 42-4, di ba? Kasi merong mga ex-officio na nagpunta ron, pwede sumali sa voting. Yung ibang congressman pwede sumali sa hearing, pero wala silang authority na sumali sa pagboto. Pero yung sumali sa hearing, okay lang. Ayan. Kayang-kayang i-handle yan ni Luistro. Ang chairman po, kung yung magugunita, ang chairman hindi po bumoboto. Doon sa kay Pangulong Marcos impeachment, hindi bumoto si chairman. Ang chairman, boboto lang pag tie na. Halimbawa, yung bumoto ng mga member at ex-officio ay 50 vote. Tapos 25-25, nag-tie. Tie yun, tabla. Doon magde-decide ang chairman. Siya ang boboto. At kung anong iboboto ng chairman, papabor siyempre sa isa, yun ang mananalo. Yun din ang matatalo. Ganun po yun. Kaya hindi boboto ang chairman hanggat walang tie. Ang bumoto doon sa pagbasura sa impeachment ni PBBM, mga member at ex-officio. Ex-officio ng komite. Hindi kasama ang chairman. Ang chairman magpipreside lang at nagawa ni Luistro ang maganda sitwasyon. Yan din ang gagawin. Kaya maghanda sana. Ang problema, itong mga endorser pala, si Congressman Nisay, doon kay impeachment 1, at Makabayan Black, hindi sila nakaprepare kung paano nila justify na mayroong substance ang kanilang kaso o reklamo. Ayan yan. Kaya abangan ninyo, marami pang pwedeng mangyari at magpapatuloy tayo next week. Tuloy-tuloy yan. Pagkatapos ng tuluyang matapos, patayin na yan, lahat na dahil walang ebidensya, ang kay Pangulong Marcos, yung kay Sara Duterte impeachment, susunod na.